buhay, kalakasan, Panginoon Lord God, for your goodness, for your faithfulness, for your mercy, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na sabi mo sa iyong mga salita, there is new every morning. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy po kami, Lord God, na may panibago kang umaga na ibinibigay simula po kaninang umaga, Lord God. Yung pagpapala mo ay nararanasan po namin, Lord God. Humihingi kami, Panginoon, at patuloy, Lord God, na lumalapit at humihingi ng karunungan, Banal na Espiritu, patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, ng tamang pagkakaunawa sa iyong mga salita. Hindi lamang po ito maging pangpalipas oras ng bawat isa sa amin, kundi Lord God, ay makapulutan, Panginoon Lord God, at makapagpatibay, makapagpalakas po ng pananampalataya ng aming pong mga kapatid, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Isang pribilehiyo, Ama, na ako po ay magamit sa gabing ito, Lord God. Hindi ko po alam kung ano po ang gagawin nyo, pero patuloy po na ako po ay confident at nananampalataya na meron ka pong palalayain, Panginoon Lord God, sa gabing ito, O God. Kiniklaim namin ang katagumpayan, Panginoon Lord God, ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon Lord God. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Muli po, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan. Ang atin pong teksto po for tonight, ay build God's house and God will build your life. Amen. Yun po yung title po natin. So, bago po tayo dumako sa pagbasa po ng salita ng Diyos, may nais lang po akong itanong. Kung magpapatayo ka po ng bahay, ano po yung una mong iniisip? Amen. Ano yung una mong iniisip? Ang pintura ba? Yung bubong ba? At yung magagandang tiles ba? Kung ano bang color? Kung ano bang design? Yun ba yung una nating iniisip? Diba? Sa mga wise na tao, syempre, ang una pong iniisip ay yung pundasyon. Dahil kahit gaano kaganda ang bahay, kung mahina ang pundasyon, babagsak din po ito sa tamang panahon. Kaya nga po, sa isang tahanan, makikita doon sa loob ng tahanan, even sa mga nakatira po doon, kung ano yung pundasyon nila, kung sino yung pundasyon ng kanilang tahanan. At ganun din po sa atin pong buhay. Marami tayong gustong itayo. Marami tayong gustong gawin. Sabi doon, nakikita ko, nababasa nyo rin ba yun? Nag-feed din ba yun sa inyong mga social media? Nakakatuwa pa ulit-ulit yung reels na, in the beginning, God, sabi ng lalaki. In the beginning, God, in the beginning of your career, God, sabi niya. In the beginning of your family, God, sabi niya. In the beginning of your ministry, God. So kahit na anong meron tayo, sabi doon, in the beginning, God, sabi po. At totoo po yan, nasa Genesis po yan, At kung tayo po ay may mga gustong gawin at gustong itayo, even now, alam ko po na ang Sister Josie, sa age po niya na yon, marami pa rin po siyang gustong makamtan sa kanya pong buhay, maging sa kanyang mga anak o sa future po nila, sa kanyang buhay paglilingkod, pagkakakilala, paglakad sa Panginoon. Sa atin po na mga bata-bata pa, syempre maraming gustong itayo yung negosyo, yung pangarap, 'di ba? At sa mga worker at gumagampan naman po, ginagamit po kay Sis Bebs, 'di ba? Ang gusto po talaga niyang itayo ay yung sa kanya pong ministry dito. Imagine mo ang pagkatiwalaan ka ng ganito kalaking ministry. For me, ang laki po nitong ministry na ito. Amen. Ang laki po ng ministry na ito. So, 'di ba? Walang masama kung may mga pangarap tayo na gusto po nating itayo. Ngunit may isang tanong na gustong itanong po sa atin ang Diyos ngayong gabing ito. Ano ang inuuna mong itayo? 'Di ba? At ito yung sitwasyon ng Israel po na atin pong matutunghayan sa book ng Hagay.
yung sitwasyon ng aklat ng Hagay po, pagkatapos po nilang makabalik yung mga Israelites, mula po sa pagkakabihag ng Babylon, binigyan sila muli ng Diyos ng pagkakataong muling itayo yung kanyang templo. Nagsimula silang magtayo, ngunit dahil sa pagtutol ng mga kaaway, yung takot, yung panghihina ng loob, tumigil sila. Na-experience nyo na ba yan? Na-experience nyo na mag-isip ng business. And everything ay okay na, pero biglang may isa kang narinig. Ay, hindi yan magpa-prosper, hindi kasi okay yung marketplace mo, ang laki ng magagastos mo, so hindi yan magpa-prosper, So talagang darating yung time na madidisappoint ka at titigil ka bigla. Kung gaano ka naging excited dun sa pagpaplano, biglang ganun kalaki rin yung dating ng puso mo na tumigil na lang, itigil na lang yun. At dito po, ganun po yung naranasan ng mga Israelita. Marami po mga tumututol, maraming kaaway, at grabe po yung panghihina ng loob. So, habang yung templo ng Diyos po ay nananatiling wasak that time, sa panahon po ito ng Book of Ezra pa actually po. Ang Book of Ezra at Hagay po is magkadugtong po sila. So, yung book ng Ezra, yun yung time na talagang wasak po yung templo. So, dito, nananatiling wasak. Pero, nung time na yon, dahil sa tumigil sila na gawin, itayo muli yung templo, naging abala po sila sa pagtatayo ng sarili nilang mga bahay. Kaya sinabi ng Panginoon po sa pamamagitan ni Propeta Hagay, sabi sa Hagay chapter 1 verse 5, give careful thought to your ways. So hindi sila sinaway ng Diyos dahil nagtayo sila ng sarili nilang bahay. Sinaway sila dahil mas naging mahalaga sa kanila ang sariling kaginhawahan kaysa sa layunin ng Diyos. Amen. Minsan ganyan ba tayo? Mas pinipili natin yung sarili nating kaginhawahan kaysa po sa layunin ng Diyos. Dito po kailangan po nating maunawaan ang mensaheng ito ayon po sa tamang konteksto. Amen. Sa lumang tipan po, ang bahay po ng Diyos ay tumutukoy po sa templo sa Jerusalem. Kasi po ito po yung templo sa Jerusalem, ito po yung sentro ng pagsamba at presensya po ng Diyos. At pagdating na po sa bagong tipan, si Jesucristo na po mismo ang tunay na templo. At dahil po sa kanyang natapos na gawain sa krus, ang bawat mananampalataya po, kasama po tayo doon, ay naging templo po ng banal na espiritu. Amen. Tayo po ay, kung sino po yung, so kapag inuuna po natin, kaya ang mensahe po ng Hagay, hindi lamang yan tungkol sa pagtatayo ng isang church, ito po ay panawagan na unahin ang Diyos, ang kanyang kaharian at ang kanyang layunin sa ating buhay. Kapag inuuna po natin ang Diyos, hindi ibig sabihin na mawawala ang lahat ng pagsubok. Amen. Kagaya nga ng, kung ikaw ay may pangarap, isang nurse, pero andun yung pangungusap sa'yo na ikaw ay tinawag bilang isang evangelist, Hindi ibig sabihin na pinagpalit mo yung profession mo sa panawagan mo sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin yun. Ibig pong sabihin niyaan ay walang sa'yo. Wala pong sa iyo. Kumbaga parang mas tinaasan mo lang ang pangarap mo. Mas ni-level up mo lang ang pangarap mo na maging isang lingkod ng Diyos. At yung pong lahat ng pangarap natin, lahat naman yan, galing po yan sa Panginoon. Kaya po ang tema po natin ngayon ay build God's house and God will build your life. Amen. So dako po tayo sa atin pong makipagbuklatan po tayo sa book po ng Hagay. Ayan. Familiar po ba kayo sa book na ito? Ang pinakang tema po ng atin pong pag-aaralan ngayon ay when God becomes our highest priority, we experience His presence, participate in His purpose, and grow into the life He desires for us. At ang key verse po ng atin pong teksto for today ay nasa Hagay, chapter 1, verse 8. Actually po, dalawang chapter lang po ang book ng Hagay at napaka unti lang po, pinaka maunti po ito, talat na aklat.
dito po sa Biblia, ano po. Pero mapapadaanan natin yan hanggang chapter 2. Pero dito yung key verse po na pinagkuhaan ko is yung Haggai chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito sa Haggai chapter 1 verse 8, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha kayo ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Amen. So, ang title po niyan, sabi ko nga, Build God's House and God Will Build Your Life. Sa unang tingin po, maaaring isipin natin na ang mensaheng ito ay patungkol po sa pagpapagawa ng gusali ng simbahan. Ngunit kung gagamit po tayo ng tamang tema, yung wasong paraan ng pagkakaunawa sa kanyang salita, malalaman po natin na may mas malalim po ang ibig sabihin po nito. At meron po itong historical context na pinagmulan. Ano po? Noong 586 BC, sinalakay po ng Babylon yung Jerusalem. At nasira po ang templo ni Solomon. At dinala po sila sa pagkabihag, yung mga Hudyo, dinala sila sa pagkabihag. So imagine, pagkaraan ng 70 years, pinayagan po silang bumalik upang muling itayo ang templo. Nagsimula silang magtayo, ngunit nang magkaroon nga ng pagputol, diba, natigil ang proyekto sa loob ng maraming taon. At habang nakatigil ang templo, naging abala sila sa pagtatayo ng sarili nilang mga bahay. Hindi masama ang magkaroon ng bahay. Ang problema ay mas naging mahalaga ang sarili nilang mga proyekto kaysa sa layunin po ng Diyos. Kaya po ipinadala ng Diyos si Propeta Haggai. Ano po? So hindi natin dapat direktang i-apply ang utos na build my house bilang simpleng pagpapatayo lamang ng gusali. Sa konteksto po sa Old Testament po nito, ang templo po yung sentro ng presensya at pagsamba sa Diyos. At sa bagong tipana, ang tunay na templo na ay si Jesucristo. Ipinaliwanag po ito ni Jesus na ang kanyang katawan ang tunay na templo. Sabi po sa John 2, verse 19 to 21. John 2, verse 19 to 21. Ayan, ang sabi po dito, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Verse 21, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So dito po makikita po natin na ang katuparan po ng sinabi ng Panginoon kay Propeta Haggai ay nasa kapanahunan na po ng atin pong Panginoong Hesukristo. Na hindi mo na kailangan pang mag-build pa, kung ano po na sinasabi doon. Dahil mismo ang Panginoong Jesus na, ano po yung kanyang katawan na ang tunay po na templo. At dahil po sa kanyang finished work sa krus, ang mga mananampalataya po, tayo po, ay naging templo ng banal na espiritu. Kaya po ang prinsipyo po dito sa book ng Haggai po ay, kapag inuuna po natin ang gawain at kaharian ng Diyos, siya po ang humuhubog at nagtatatag ng ating buhay ayon po sa kanyang layunin. So, paano po natin mabibuild yung atin pong God's house na sinasabi para naman mabuild din ng Panginoon yung atin pong buhay? Amen. Unang puntos po natin, examine your priorities. Napakahalaga po pala noon. Kaya nga ang tanong ko kanina, kung may pinaplano kang pagpapatayo ng bahay, ano yung inuuna mo? So we have to examine our priorities. Napakahalaga po nito in building a God's house. Amen. Sabi po sa Haggai chapter 1, verse 2 to 5. Sabi po dito, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat.
Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayo muli ang templo. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay, ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay? Ngunit wasak na wasak naman ang aking templo. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Ayan, we have to examine our priorities. Ang sabi po ng mga tao dito, hindi pa panahon para itayo ang bahay ng Panginoon. Amen? So, yun po ay hindi nila tinatanggihan ang Diyos. Hindi nila tinanggihan ang Diyos. Inurong lang po nila ang pagsunod. Amen? Sabi kanina, ang katawan ng Panginoon ang naging templo po. At tayo pong mga mananampalataya, ang banal na templo po ng banal na Espiritu. Amen. Kung may ipinapagawa ang ating Panginoon, at ginawa mo nga, pero bago ka sumunod, sinabi mo na, sa susunod na linggo na lang. Totoo, hindi mo tinanggihan ang Diyos. Iniurong mo lang ang iyong pagsunod. Marami pong Kristiyano ang ganito, na kapag gumaan na ang buhay, ay nawawala na yung pagsunod sa Panginoon. At kapag nawala na ng utang, ano mo yun, nawawala na yung pagsunod sa Panginoon. Amen. Kanina po mga 5 o'clock, nag-lead po ako hindi pala ako nag-lead. Ako pala nag-lead ng closing prayer po sa amin pong intercessory. Pero nasa middle po kami ng pananalangin po namin at meron po dong half hour na kami po ay mananalangin sa bawat isa po. At may nag-message po sa akin na sis, busy ka ba? Sabi ko, bakit? Sabi ko, nasa prayer pa ako. Sabi niya, meron kasi akong pinsan na ang sama na ng lagay. Sabi ganon. At suka ng suka. Inilabas na sa ospital, lambot na. Pwede mo bang ipag-pray? Alam mo yun yung parang, hindi ako nagdalawang isip na mag-out dun sa amin pong intercessory. Oo, gawain nyo ng Panginoon. Pero, kung nasa iyo yung banal na espiritu, andun agad yung urgency ng obedience mo sa Panginoon eh. So, tinawagan ko po, pinag-pray ko, at nakahiga, talagang lantang-lantang gulay po. And then, tinanong ko anong pangalan na nangyari sa kanya. And then, alam niyo po ba, sabi ko, kayo po ba ay naniniwala na kayo po ay kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesus? Wala na pong tigil yung iyak niya. Iyak na po siya ng iyak at hindi ko po mapasipay yung kanyang pag-iyak. Hanggang sasabi ko dun sa ka-churchmate ko, sis, hawakan mo siya at ipag-pray natin. Nung sinabi ko na, bago po kita ipag-pray, nais ko pong sabihin mo na kayo po'y naniniwala na ang Panginoon po ang nagbibigay ng kagalingan sa inyo. Amen. So, ang tagal pa niya mag-isip. So sabi ko, kung gusto niyo pong tanggapin ang ating Panginoon, ay pwede niyo pong sundan ang aking sasabihin. Tinatanggap niyo po ba siya? Bilang humagulgol na po siya ng humagulgol. Natagalan po ako kasi hindi po siya mapatigil sa paghagulgol. At sabi niya hindi daw po yun dun sa kanyang nararamdaman, kundi narinig po niya yung pangalan ni Jesus. Alam niyo yung hindi pa ako nag-uumpisang patanggapin siya, umiiyak na rin ako. So yung pinatanggap ko po siya hanggang sa afternoon, pinag-pray ko po siya. Grabe po yung pawis. Sabi nung aking ka-churchmate, sis, basang-basa na ang damit niya. Hindi tumitigil yung pawis. Alam niyo, tapos biglang nag-glow yung kanyang mukha. Pero andun, alam niyo yung banal na espiritu. Basta lagi kong inaano sa kanya na huwag niyo pong kalilimutan
na magbalik po kayo lagi ng pasasalamat po sa atin pong Panginoon. At every time po na naririnig niya ang pangalang Jesus, doon po siya umiiyak. Hindi po siya umiiyak doon sa prayer ko. Sa pangalan pong Jesus, doon po siya umiiyak. Marahil po siguro ay nakaligtaan niya sa kanyang age na 31 pa lang po siya yung pangalang Jesus. Na meron po palang pangalang Jesus na sa kanyang kahuli-hulihan na wala na siyang lakas, ay siya pong kanyang matatawagan. Ano po? So dito po, tayo po ay patuloy na sumunod habang naghihintay po tayo ng perfect timing. Sabi ng mga tao dito, hindi pa panahon para itayo ang bahay ng Panginoon. Sa atin po, minsan, hindi pa panahon para ako ay mag-share ng word. Hindi pa kasi ako malalim. Hindi pa ako nag-aaral. So, I ask lang, kailan ang panahon? Sa tingin mo, ikaw ba ang magtatakda ng panahon kung kailan ka talagang susunod sa ipinagagawa sa iyo ng Panginoon? Yung bang pagtatakda mo ng sarili mong panahon, ay mag-glorify pa ang Panginoon doon? Di ba? So habang hinihintay natin yung perfect timing, lumilipas po yung pagkakataong sumunod tayo Yung bang hinihintay natin ay, kapag ako ay medyo maayos na saka kung gagawin yan. Pero hindi mo alam, lumilipas na rin pala yung opportunity mo na ikaw ay may pagkakataong sumunod. And every opportunity na sinasabi po sa atin ng Panginoon, it is divine opportunity. Hindi lamang po yan simpleng narinig mo lang, sumunod ka sa akin, hindi po. Divine opportunity po yan. Kaya sinabi po ng Panginoon, ano po, consider your ways. Sabi po niya doon. Sabi doon ay, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Sabi ng Panginoon, consider your ways. Suriin mo yung direction ng buhay po ninyo. Buhay po natin, suriin po natin yung direction po ng buhay po natin. Amen. Palagi po nating examine yung priorities mo. Sa umaga pa lang, ano yung priorities mo na magbi-build ng 24 hours mo? Sa umaga pa lang, sino ba yung priorities mo? Try to examine. Amen. Kung sasabihin mo na mamaya na ako mananalangin kasi wala pa akong sinaing, gigising na yung asawa ko, yung anak ko, walang kakainin. Nasayang at pinalipas mo yung pagkakataong sumunod ka sa Panginoon. Amen. Sabi po sa Mateo 6:33, isa rin po ito sa life verse na ni-life testimony ko kanina pong umaga. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So naroroon yung hanapin mo muna. Diba? Pag sinabing but, seek first, ibig sabihin po nung but, kasi nagja-jump na agad tayo dun sa word na seek first. Nalimutan natin na bago mag-seek first the kingdom of God, there is a word na sinasabing but. Ibig sabihin, sa halip, subalit, hanapin mo ang kingdom ng Panginoon. Amen. So dito po, hindi tinatanong ng Diyos kung gaano tayo ka-busy. Ang tanong niya ay, ako pa rin ba ang nasa puso mo? Ako pa rin ba ang una sa puso mo? So examine our priorities. When you want to build your life, build God's house first. Bakit? Yung Panginoon ang magbibuild na ng buhay mo. Hindi mo kayang itayo ang buhay mo. Amen. Dahil ang pundasyon ay ang Panginoon. Kung inuuna mo yung pundasyon ng buhay mo, di ba? Uunahin din ng Panginoon ang lahat ng priority mo sa buhay. I-priority mo lamang siya. Unahin mo lamang siya. Examine your priorities. Pangalawa po, sabi doon, build God's house and God will build your life. Pinapakita po dito na
minsan may mga wrong priorities po tayo na nagpo-produce po ng empty results. Alam mo yun? Wrong priorities produce empty results. Point number 2 po natin. Bakit? Sabi po sa Haggai, chapter 1, verse 6, ang sabi po, marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. So anong gustong sabihin dito ng Panginoon? Sabi niya, you have planted much, but harvested little. Napansin niyo ba mga kapatid? When we have a wrong priorities, nagpo-produce po yan ng empty results. Ang dami mong effort, pero ang konti ng resulta mo. Ang dami mong kilos sa maghapon, di ba? Pero empty pa rin. Di ba? Yung sisidlan mo. May mga pagkain, pero hindi naman natutugunan yung kabusugan mo. May inumin ka, pero hindi ka nasisiyahan. May sweldo, pero parang dumadaan lang sa palad. Nawawala agad. Alam niyo po, ako'y punong-puno po ng karanasan sa pagdating po sa ganito. Ang dami kong effort dati. Ang dami kong pangarap. Even yung mga pangarap ko ay wrong priorities. Alam niyo kung bakit? Inuuna ko yung pangarap ko, saka ko ipagdadasal yung Panginoon ang pinapasunod ko dun sa akin pong mga priorities. Diba? So, at in the end, empty po ako. Empty po ako. At hindi ko po akalain, sa dami ko pong ginawa, pinagbuti ko po lahat. Pinagbuti ko, simula nang ako grade 1, pinagbuti ko ang lahat. Hanggang sa makatapos ako ng college, hanggang sa ako po ay magtrabaho, pinagbuti ko po ang lahat. Even po yung akin pong pagtatrabaho, even po yung amin pong business, pinagbuti ko pong lahat. Pero, bumagsak siyang lahat. Kasi mali yung akin pong priority. Ang priority ko ay puro pang sarili. Wala ang Panginoon. At bigla pong isinampal sa akin ng Panginoon ang lahat ng iyon. Ang pagkakasampal po sa akin ng Panginoon, pinamukha po sa akin ng Panginoon na hawak niya yung buhay ko. Kung hawak niya yung buhay ko, bakit pinapabayaan kong maging mapunta lang sa wala? Ang gusto po ng Panginoon ay hindi lamang maitaguyod tayo, alam niyo yung isang kahig, isang tuka. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Damihan mo man, gawin mo mang 24 hours ang pagtatrabaho mo. Still, hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng tamang priority para po hindi tayo mag-result na empty. Tumigil ako. Natigil ako sa akin pong trabaho, walang business. May bahay at lupa kami dati, pero ngayon, nangungupahan kami. Pero alam niyo po, nung inuna ko yung Panginoon, 4 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. Doon ko doon ko po na naranasan na ang buti ng Diyos. Alam niyo, wala naman akong ginawang effort. Priority ko lang siya. Pero all these things, sabi sa kanyang salita, shall be added unto you. Yung kaginhawahan, yung kapayapaan, yung peace of mind, even yung good health. Nung naglingkod ako at priority ko siya, doon ko po naranasan na kami masagana. At higit sa lahat, natanggap po namin ang kaligtasan. Alam nyo, hindi kami, lagi na po namin yung pinapatotoo. Hindi kami kinukulang.
Imaginein mo po ang akin pong asawa is gwardyang gwapo. Ayan. Naisingit. Natatawa na naman yung si Steps pag ganyan. Ayan. Imaginein mo. Pero, hindi namin alam, ano, parang higit pa sa pagiging branch manager ng bangko. Amen. Ganyan pong magpala ang atin pong Panginoon. Examine your priorities. Diba? At gawin mo siyang priority. Para kung yung lahat ng gusto mong gawin ay hindi ka maging empty. Diba? Hindi ito simpleng formula na ang bawat kahirapan ay bunga ng kasalanan. Diba? Alam mo yung, bakit ang hirap-hirap? Anak naman, huwag maingay. Doon ka. Bakit ang hirap-hirap ang hirap-hirap mabuhay? Bakit parang, ang pera ko, pambayad ko lang sa utang? Alam niyo yun? Alam niyo yung aking asawa, susweldo siya. Ay, kung kukwentahin siya, talaga naman sabi ko, wow, grabe. Pero thank you, Lord. Kasi, yung the rest, ikaw na ang bahala nito eh. Alam mo yon, yung parang, yung pambayad, grabe po talaga, hindi ko po nang maayos. Pero grabe po ang ginagawa po sa amin ng Panginoon. At kahapon hanggang ngayon, nagpintura po ako ng bahay. Ayan, Sis Bems, iba na ang kulay ng hagdan namin. Ayan. At nagpipintura ako ng kisame. Ayan. Nagpintura ako ng lababo. Nagpintura po ako ng bahay. Hindi ko po maunawan bakit itong gusto kong gawin hanggang ngayon. Tapos, titigil po ako, nakataas ako sa kisame, nakakita ako nagpipintura, titigil ako, mag-worship ako. Yun po pala ang gustong ipaahayag sa akin ngayon ng Panginoon na how to build a God's house. Diba? Kung pinapaganda natin yung loob ng ating bahay, diba? Kung puro parcel na nga ang dumarating sa atin para lamang kasangkapan ng mga bahay, diba? Pero, yung atin bang sariling spiritual ay pinaganda mo ba? Diba? So, sinasabi dito na sa konteksto po ng Hagay na ito po ay isang natatanging paraan ng pagdidisiplina po ng Diyos sa Israel po bilang bayan ng tipan. At ganun din po sa atin. Ano po? Ngunit kung may pangkalahatang prinsipyo po para sa atin, ito po yun. Kapag ang Diyos ay wala sa sentro, walang tagumpay sa mundo. Ang tunay na makapupuno sa puso. Nakakalungkot na ang sipag, alam mo yun na mananalangin, hihingi ng blessing. Kasi, alam niyo ba na sa ating pong pananalangin, alam ng Diyos ang motibo ng ating puso? Bago mo pa lang yung ipanalangin, alam na ng Diyos na sa pananalangin mo, hindi siya ang priority mo. Ang priority mo ay matanggap ang pagpapala na yun sa araw na yun. Kaya ka nanalangin sa Kanya. Amen? Alam po ng Panginoon ang ating pong motibo. Kapag po siya ang sentro ng ating buhay, diba? Hayaan po natin na maranasan po natin ang totoong tagumpay. Amen. Sabi po sa Ecclesiastes 2, verse 11. Ayan. Dali lang po medyo malabo po ang aking pong mata. Wait, sabi po Ecclesiastes 2 verse 11. Ayan, sabi po dito. Pagkatapos, iniisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. So kapag po pala wala ang Panginoon sa sentro po ng buhay natin, even po hindi siya talaga ang priority natin. Sinabi po doon na naisip po niya na ang lahat po ng pagod na kanyang pinuhunan ay parang walang kabuluhan. Ganyan din po tayo. Kapag po hindi priority, wrong priorities po
ang resulta po niyan ay nagpo-produce po ng empty result. Amen. At sabi naman po sa sabi po sa Marcos 8 verse 36. Ayan, sabi po dito, Marcos 8 verse 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Diba? So, kung mali yung ating priorities, talaga pong magpo-produce po yan ng empty result. Kung hindi ang Diyos ang sentro po, wala pong makapupuno sa puso po natin. Dahil po kapag Panginoon lamang, ang atin pong inuuna, lahat po ng atin pong gagawin, hindi mo po mararanasan ang mapagod. Amen. Pangatlo po, sabi doon, yun na nga po yung atin pong key verse, yung Haggai chapter 1 verse 8. Sabi doon, wala na. Wait lang po. Go, bring wood, build my house. Sabi doon sa English translation po. Wala yung ang pangatlo po nating puntos ay build God's house. So ito na nga po yung atin pong pinakang main text. At sabi po doon sa verse 1 to 8, sa verse 1 hanggang 8, hindi ako nasisiyan sa mga ginagawa ninyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Ano po ang ibig sabihin nito sa atin po ngayon? Hindi na po tayo nagtatayo ng templo upang doon lamang manahan ang Diyos. Sa pamamagitan po ni Jesus, ang simbahan po ay hindi building. Ang simbahan po ay ang mga tao mismo ng Diyos. Kaya po ang building God's house ngayon ay nangangahulugan po ng pagpapalago po ng ating relasyon sa Diyos. Pagpapalakas po ng lokal na iglesia. Paggawa po ng mga disciples, mga alagad. At paglilingkod po sa kaharian ng Diyos. Nakakatuwa po dito na hindi po ginagawa ni Sis Bebs mag-isa ang lahat. Amen. Kasi naandun po yung presensya ng banal na espiritu sa kanya to build his house. Ibig pong sabihin ay marami po siyang nadadala na lumalago. At sino po dito yung bunga ng ministry na ito? 'Di ba? Noong unang pagpasok mo, hindi ka naman marunong manalangin. 'Di ba? Noong unang pagpasok mo, hindi ka naman marunong mag-worship, nahihiya ka. Nung unang pagpasok mo, wala kang kaalam-alam, nahiya ka mag-insight. Pero, habang sa pagpapatuloy na may isang lingkod ng Diyos na nagbibuild ng house, sabi ko nga, hindi lang ito platform, tayo po mismo. Ang simbahan na ito, tayo mismo po. Ang templo po ng Panginoon. Amen. So, nagkaroon po ang mga leader natin ng tinuturuan. Ayan, dumami ang mga leaders, na gumagampan. At yung pagpapagamit po natin, kaya ang building God's house, nangangahulugan din po yan ang pagpapagamit po ng ating oras, ng ating pong talento at yaman para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, wag po tayong mahihiya na tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Kung wala po kayo sa schedule, sa susunod po, pwede po kayong mag-suggest sa mga leaders na gumagawa ng schedule. Sister, pakilagay mo nga ako dyan. Ang ganda po kasing pakinggan. Ang ganda po kasing meron pagtutulungan. Amen? Kasi po, doon po na itatayo kung paano natin na itatayo ang templo po ng ating pong Panginoon. Ayan. At pang-apat po,
Obedience brings God's presence. Sabi po sa Haggai chapter 1 verse 12 to 13, sabi po doon, natakot ang sambayanan kay Yahweh, kaya't bilang tugon sa ipinapasabi nito kay Propeta Haggai, sinunod ni na Gobernador Zerubbabel na anak ni Zilyatel at ang pinakapunong pare na si Joshua, anak ni Jehozadak, gayon din ang buong sambayanang nagbalik mula sa pagkabihag ng Babylonia, ang ipinapagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. Verse 13, nalugod siya, kaya't sa pamamagitan ni Propeta Haggai, ay muli niyang ipinasabi sa sambayanan, nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Amen. So pagkatapos pong sumunod ng bayan, ano po, sinabi ng Diyos, I am with you. Di po ba? Nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Napakagandang pangako po. So kung meron po sa atin ngayon, kagaya na kanina narinig ko si Sister Selena, yung desire ng puso niya ay magkaroon ng bahay panambahan. Ganon din si Sis Bebs, iba. Yung magkaroon ng bahay panambahan sa sila niyang kanyang kapatid dito sa Nueva Ecija, maging yung prayer church dito sa Kinesis Jane. Di po ba at ngayon meron po siyang idinudulog din sa panalangin, ano? Bakit siya nagkaroon ng ganong desire? Bakit? Kasi po, ang sabi sa kanya ng Panginoon, I am with you. May pangako po sa kanya ang Panginoon. Bakit? Meron po siyang napagtagumpayan na training ground na ginawa sa kanya ng Panginoon. Kung paano niya binild ang online ministry na ito, yung pag-ani niya, yung actual na po na bahay panambahan ng mga online. Amen. Sabi doon, ang ganda ng pangako, I am with you. Hindi niya unang sinabi, ibibigay ko ang lahat ng gusto niyo. Ang una po niyang sinabi ay, kasama ninyo ako. Kaya mga kapatid, when you want to build a God's house, sabi ko nga, hindi ito yung literal na bawat isa sa atin magtatayo ng gusali bilang simbahan. Ano po? Ito po yung nagbibuild ka, ano po, na ikaw ang templo ng banal na Espiritu. Amen. At kapag po ginagawa natin yun, kasama po natin ang ating pong Panginoon. Sabi nga, obedience brings God's presence. Mas mahalaga po ang presensya ng Panginoon kaysa sa prosperity. Mas mahalaga po ang presence ng Panginoon kaysa sa provision. Amen. At panglima po, Christ is the true temple. Dito po nagtatagpo ang Haggai at ang Gospel. Ang templo po ay larawan lamang. At si Jesus po ang katuparan. Sa krus, sinabi niya, it is finished. Hindi tayo naligtas dahil nagtayo tayo ng bahay ng Diyos. Naligtas po tayo, mga kapatid, dahil po itinayo ni Jesus ang tulay sa pagitan natin at ng Ama sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngayon, ang ating pong paglilingkod ay hindi po yan paraan upang tanggapin tayo ng Diyos. Lagi po natin rin yung naririnig kay Pastor Charles. Ano po? Ito po ay bunga ng pagtanggap na natanggap na natin kay Kristo. Amen. At sabi po sa John 19:30, ayan, John 19:30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, ibig sabihin po, yung atin pong kahit na ano pang, yung Panginoon ang nagtapos po ng lahat. Amen. Sabi nga doon, hindi natin mabibuild ang ating sariling templo, kung hindi po natin tinatanggap ang pinapatanggap po sa atin ng Panginoon. Amen. Sabi doon, does God will build your life, mean wealth? Kapag ba
binild ng Panginoon ang iyong buhay? Nangangahulugan ba ito na ikaw ay mayaman? Diba? Ikaw ba ay punong-puno ng kasaganaan? Hindi ito dapat na garantiya natin. Yung kayamanan, diba? Hindi yan yung garantiya na kung saan ay sinasabi mo na binild ng Panginoon talaga ang iyong buhay. Diba? Sa context po ng Biblia, ang God will build your life, nangangahulugan po yan na kung Panginoon talaga ang nag-build ng ating pong buhay sa ngayon When God build our life, nangangahulugan po yan na bubuuin niya yung iyong karakter. At alam ko naman na ang lahat ng naririto talaga ay talagang binago na po ng Panginoon. Amen. Ang laki na pong mga pagbabago. Alam po yan ng bawat isa. Yung kanila, kung sino sila noon, yung karakter nila noon, kaysa po sa ngayon. And when God build your life, ibig sabihin po niyan ay patatatagin niya yung iyong pananampalataya. So, tumatatag yung ating pananampalataya kasi binild mo yung templo ng Panginoon. Binild mo yung God's house. Kaya naman, binild ng Panginoon yung ating pong pananampalataya. And when God build your life, nangangahulugan po yan, nagagabayan niya ang atin pong pamilya. Diba? Inuna natin ng Panginoon Kaya uunahin din niya kung sino po yung atin pong priority. Gagamitin niya yung buhay para sa kanyang layunin. When God build your life, nagagamit ka ba ngayon ng Panginoon para po sa kanyang layunin? O tayo po yung gumagamit sa Panginoon para po sa atin pong mga personal interests? Ang totoo pong binild ng Panginoon yung buhay niya, siya po, yung willingness niya, yung availability po niya, na siya po ay magpagamit para po sa layunin ng Panginoon. Amen. And when God build your life, diba, ibibigay niya yung kanyang presensya at sapat na biyaya sa bawat panahon. So, hindi tayo ngayon mag-i-struggle na baka tayo ay sa ating pagsunod, tayo ay maghirap. Hindi tayo mag-i-struggle na baka sa ating pagsunod, tayo magkasakit. Baka sa ating pagsunod, mas lalo tayong mawalan. Hindi po totoo yan. Amen? When you build your God's house in your life, God will build your life. Ibibigay niya mismo yung kanyang presensya sa'yo. Amen? Alam mo ba yung presensya ng Panginoon, hindi nawawala sa'yo. Saan ka man pumunta. Amen? At sapat lahat ng biyaya ng Panginoon sa bawat panahon. Hindi ka maghihintay. Hindi ka maghihintay ng ilang dekada para lamang umani ng iyong pagpapagal. Dahil ibinigay na niya sa iyo yung presensya niya mismo. Sapat ang biyaya niya sa bawat araw sa atin. Amen. At ito po yung sinasabi na mas malalim na pagpapala kaysa sa material na kasaganaan. Diba? Mababasa po natin yan sa Romans 8:28. Amen. Even sa Philippians chapter 1 verse 6. And then dun sa sikat na kino-quote natin palagi. Diba? God is my shepherd. We lack nothing. Totoo ba yun? Alam niyo po, yung lahat lamang ng nakakaranas ng sapat na biyaya sa araw-araw, yun po yung totoong binild ng Panginoon yung buhay nila. Bakit? Kasi binild nila yung God's house. Yung espiritu nila naging templo ng Panginoon mismo. Amen? Kaya we lack nothing. Totoo yun. Pero kung ikaw, diba parang feeling mo, ang ganit-ganit, ultimong 5 piso, ultimong 10 piso, ang ganit-ganit, hindi makita sa wallet mo. Diba? Baka nga, hindi ang Panginoon pa ang pinapriority ng bawat isa. Amen? Kasi imposible na kung nasa atin ang presensya ng Panginoon, kulangin ka. Imposible po. Bakit?
higit pa sa ating inaasahan ang dala ng presensya ng Panginoon. Ako po'y naa-amaze sa amin pong Bible study. At salamat po sa pagsuporta ng online ministry. Hindi ko po alam kung bakit biglang ganun kalago. Amen. At sobrang ibinababa ko po yung aking sarili na para maitaas po ang Panginoon. Amen. Gusto ko pong makita na sa bawat paggalaw ng Panginoon, alam niyo, ay sabi ko, Lord, your presence, Lord, your presence, sabi ko po sa Kanya. And nung dumating ako sa point na, alam mo yun, totoo ba na binibuild mo yung temple ng house ng Panginoon sa sarili mo? Totoo ba yun na nasa iyo, nagbibuild ka ba talaga ng tahanan ng Diyos, ng templo ng Diyos sa sarili mo? Sabi ko, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin pong Bible study? Mag-isa na lang po akong humahayo, alam niyo. And parang 3 months na rin siguro na yung kasama kong reverendo na siya yung humingi sa akin ng Sa sobrang busy po niya dahil may malaki po siyang kontrata, hindi na po niya ako naaalalayan doon, nasasamahan. And then yung isa ko po na si Nanay Norma, 74 years old po, is talaga pong nasakit na rin ang tuhod. Hanggang sa dumarating po sa point na ang daming tumututol. Ito yung sinasabi na kapag nagbibuild ka ng templo ng God's house sa buhay mo, sa espiritu mo, dalawa lang yan. Susulong ka o titigil ka. Kasi walang mintis na may pagtutol talaga. I-assume mo na yan. Expect mo na yan na may pagtutol. Amen? Pero, susulong ka ba? O titigil ka na lang? Diba? So, sulong ako kahit solo ako. Pero salamat sa Panginoon. Prepare niya po ako na dito ko rin naman natutunan kung paano po mag-build ng mga leader dun sa gawain ko. May mga leader po ako doon na 3 nanay, 3 kabataan. Alam niyo yun, kasama ko sila sa pagkayo. Dumating din ako sa point na, Lord, bakit ganito? Anong nangyayari? Bakit, alam mo yun, yung parang imposibleng wala akong hawak. Sabi ko, imposibleng walang supply. Kasi syempre, tingnan natin yung talagang katotohanan na kapag gumahayo, kailangan talaga ng pera. Diba? So, ang ginagawa ko, sa sweldo ng asawa ko, nagsusubi ako. Alam mo yun, yung sobrang tinitipid ko, binabudget ko. Hindi na ako, pero yung mga anak ko, hindi ko naman binabudget sa pagkain sila. Talagang lagi kong hinihiling sa Panginoon, bigyan ako ng wisdom kung paano ko i-allocate ng tama yung pera namin. Kasi gusto ko na hindi ito yung maging batayan ng kaaway para ako'y patigilin. Amen? Kasi mamamatay po ang espiritu ko. Pag po ako'y tumigil, mawawalan po ako ng purpose. Mawawalan po ako ng purpose. Mawawalan ako ng joy. Mawawalan ako ng oxygen. So yan, hanggang sa bigas namin, kumukuha ako ng every Saturday, tigli 5 kilong bigas. Napatotoo ko na rin ito dati. Nagha-house to house po ako kasama yung mga leader ko doon. Alam niyo yung biyaya ng Panginoon. Hindi po niya ako pinabayaan. Alam niyo yun. Na nung Saturday, ako'y nanghihina. Naliligo ako. Alam niyo ba yun? Na pupunta ako, hayo ako. Sobrang excited ako. Sabi ko, Lord, hindi ko tinitingnan yung hawak kong pera kung magkano. Dahil alam kong napakaraming kaluluwa Talagang patitigilin ka na sinasabi ng kaaway. Wala kang ipapamerienda sa dami nila. Dumami po talaga sila. Ang dami po nila. Meron po kami, bago po ako sabi nga nung amin po, community church na daw po.
naging community church. Doon ko po naranasan na basang-basa po, naliligo po ako, hindi pa ako tapos magbanlaw. Napaluhod po talaga ako. Lord, sabi ko, ipinapaubaya ko sa iyo ang lahat ng kaluluwa na pupuntahan ko. Sabi ko, pinapaubaya ko sa iyo. Sabi ko, kasi ito na yung ko. Ito na yung pagkakataon ko na yung presensya mo ay kasama ko. Hindi ko to palalampasin. Sabi ko sa pag-aralan natin kanina, pinalagpas ba natin yung divine opportunity? Divine yun eh. Yung sinabi ng mga tao dito sa Hagay na hindi pa daw panahon para itayo yung templo, ganon din po sa atin. Kung pinalagpas ko po yun, di ba? Alam nyo, bawat bahay, ang daming naka-schedule. Kung dati ginagawa ko lamang ang gawain na yun ng 1 oras, yung kailangan half day gawin ko siya. Kasi ang dami po palang mga kaluluwang uhaw. Ipinamulat sa akin na kapag po ako yumahayo kahit po ako'y mag-isa, ni salitang lumang tipan hindi nila alam. Ni salitang bagong tipan hindi nila alam. Pero glory to God, alam nila ang pangalang Jesus. And that is enough para maunawaan nila yung katotohanan. Diba? Ngayon, sabi ko kaya pala ganun ang ginawa sa akin ng Panginoon. Na sinadya niyang itira ako, sinadya niyang mag-solo ako. Alam mo yun? Kasi ang mahalaga yung presensya niya. Aanin ko yung maraming kasama kung wala naman po sa akin yung presensya ng Panginoon. Di ba? So, kaya po, I would like to encourage everyone. Kung meron po sa inyong pinapabuild ang Panginoon, huwag mo pong patatagalin. Huwag mong sasabihin at huwag mong i-reason sa Panginoon, hindi pa panahon. Bakit? Kapag sinabi po natin yun, ikaw ang nagtatakda ng panahon. Lagi nating na ang Panginoon po ang panahon. Siya po ang may takda ng lahat ng oras dito sa buong sanlibutan. Huwag po nating sasayangin. Ngayon po, hindi ko lang alam kung na-forward natin yun sa Bible study, yung mga gawain na yun, Sis Bebs. Yun, ngayon po, grabe po yung may 3 po akong session pag Saturday, kasi hindi ko pwedeng ihalubili yung mga kids sa mga mami, mga tatay. Pag-isahin, ganyan ang unang ginawa ko, kaya lang hindi siya effective. Kasi naglalaro lang yung mga bata, hindi nakafocus. Unlike pag sila lang, nakafocus sila. Kaya ang nangyari po is, kananayan, kasama ang mga asawa na nila, katatayan, po. Alam niyo po yun, kapag may 5 po akong bahay na pupuntahan at patatanggapin at share ng Word of God, inuuna ko po yung bahay-bahay, kasama yung mga leader ko at yung iba pong mga kabataan. Ang dala-dala ko po ay 1 kilong bigas. Imaginein mo yon. Hindi ko siya tinitingnan, na maliit na konti. Bakit? Alam niyo yung ginawa ng Panginoon pala pag nasa iyo yung presensya ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, kung nasa atin ang presensya ng Panginoon, mas higit siya sa provision. Hindi nila tinignan, sabik sila ay dun sa kanilang maririnig. At sila'y tuwang-tuwa. So, doon ko naunawaan, Lord, kailangan po pala talaga na magbahay-bahay sa mga rural areas. Imaginein mo, hindi nila alam ang book ng Genesis. Diba? Ang daming hindi nila alam. Amen. Pero, salamat sa Panginoon. Yun po ay dahil sa lumakas ang loob ko because of this ministry. Because of this ministry, siguro kasi, ganito binild ng leader ang ministry na ito. This is how she builds God's house sa platform na ito. Maybe, some of us, para sa iba, platform lang yan, online lang yan. Pero paano mo binibuild yung house ng Panginoon sa'yo? Diba? Kung gusto mo, na ang buhay mo is built with God, your life is built with God, siyempre dapat mauna mong i-build yung temple mo sa Panginoon. Amen. Glory to God. Salamat po. At bilang conclusion po,
Ang mensahe po ni Hagay ay hindi lamang magtayo tayo ng templo, magtayo tayo ng Bible study, magtayo tayo, humayo tayo, hindi po. Madaling gawin yan actually. Pero yung pundasyon, diba? Ang ugat, sabi nga, ang puno, diba? Kung saan siya nakabaling, naniniwala ba kayo na kung saan nakabaling ang puno, doon siya tutumba? Kung nakabaling ang puno sa kaliwa, naniniwala ba kayo na doon siya babagsak? Amen? At naniniwala ba kayo na ang pagbagsak niya is depende dun sa